anyone. Ginagamit na basihan sa agarang pagdaraos ng trial ang clause sa Article 11, Section 4 ng Saligang Batas na trial by the Senate shall proceed forthwith. Si Ascuna mismo ang nagpalagay ng salitang forthwith. Nakita niya yung balita Anong sinasabi dito? Tingnan niya yung papaano inispin ng media yung balita. Bias in favor or against anyone. Ginagamit na basihan sa agarang pagdaraos ng Ginagamit daw na basihan sa agaran na trial ang clause sa Article 11, Section 4 ng Saligang Batas na nasimula ng impeachment ay yung trial by the Senate shall proceed forthwith. So ginagamit daw na basihan na simula na kagad ito impeachment ay yung salitang forthwith. Tapos biglang interview siya ng akala mo yung interview ay papabor dun sa sinasabi niya. Tingnan mo yung biglang sagot ang nagpalagay ng salitang forthwith. Forthwith, hindi necessarily right away. Hindi necessarily right away. There can be some delay as long as there's some delay as long as it's reasonable. Reasonable. Ibig sabihin, meron talagang sa madaling salita, ang linaw. Doon sa mismong sumulat mismong sumulat ng salitang forthwith sa konstitusyon natin, sinasabi niya, may konting delay. Pwede. Hindi agad-agad. Kaya mali yung definition. Kanina, sinabi pa mismo si Pimentel, sabi niya agad-agad daw ang ibig sabihin ng sa dictionary sa Tagalog ng forthwith. Ito na nga mismo nagsulat, sinasabi niya hindi naman agad Pwede may konting delay, depende nga yan sa schedule ng Senate. Ang linaw. Kaya yung mga nagsasabi ng forthwith dyan, ulul nyo. Gago! Tsaka tingnan nyo, kung babalikan nyo yung interview ni Justice Ascona, sinasabi niya nung una, very clear daw yung batas tungkol dun sa forthwith. Tapos dito, nag-iba yung pihit ng forthwith niya dahil siya yung isa sa mga nagsulat ng forthwith na gaya na sinabi ka ni Banat Bay, di ba? At sinabi na naman ni Justice Ascona na pwedeng ma-delay, depende sa kung ano yung rason. Kasi, ako, tinitingnan ko rito yung salitang forthwith tsaka immediately. Kasi kung titingnan mo sa dictionary at sa Google, halos same sila ng definition. Ang pagkakaiba lang doon sa immediately at forthwith ng Kongreso at ng Senado, ang immediately ng Kongreso may time frame na kumbaga may proseso na kailangan sundin, may pagkakasunod-sunod para maging smooth or maging legal yung impeachment na gusto nilang mangyari. Na once may nag-file ng impeachment sa Kongreso, dapat ipasa daw immediately sa House Speaker. At after 10 days, kailangan maibigay na ito doon sa Committee on Justice. At kailangan magkaroon pa ng ng session. Kumbaga parang litisin or parang pagdebatehan pa ng Kongreso. So, doon pala makikita nyo may time frame na. Meron na sinusunod na flow chart, parang ganon. Unlike doon sa forthwith na sinasabi dito naman sa Senado, na agad-agad daw. Pero wala naman time frame. So, yung sinasabi ni Justice Ascona rito na may delay, so gaano ba katagal yung delay? Wala namang nakasulat na time frame kung dapat ba 2, 3, 4 months, 5 months, 1 year na delay. Delay is delay, di ba? Pwede mong 1 year delay, 6 months delay, 3 months delay, di ba? So, napakalawak pa rin, napaka-general pa rin ng forthwith. Hindi siya talaga sinasabi ni Justice Ascona na medyo contradicting, na very clear daw yung batas sa Constitution. Napakalabo po. Siya mismo, kumbaga, medyo nahahati pa niya yung sinasabi niya na very clear, tapos merong delay dun sa forthwith na yun. So talagang debatable talaga yung salita. Kaya medyo mahaba itong issue na impeachment ni Vice President Sara Duterte. Hindi,
ulitin natin ha. Hindi ako sasagot. Hindi. Daraos ng trial ang clause sa Article 11, Section 4 ng Saligang Batas na trial by the Senate shall proceed forthwith. Si Ascuna mismo ang nagpalagay ng salitang forthwith. Forthwith, hindi necessarily right away. There can be some delay as long as it's reasonable. Ang defense team ni Di ba? Pwede ma-delay as long as it's reasonable. Kasi nga, yun nga yung dinadahilan ni Escudero na sandali, meron pa tayong mga tinatapos na batas. Kailangan mo nang anuhin ito, tapusin ito. Sige, madali kayo. Pinilit nila si Escudero kanina na mag-oath taking. Okay, nag-oath taking. Tapos bukas yung mga senador sa 19 Congress. Tapos, ano mangyayari? Abay, kailangan nang tapusin. Sinimulan na natin eh. Hindi pwede itong masyadong ibabad. Mamumuti ito. Baka magkakulay-kulay ng iba to. Baka masira na, magpunit-punit na to. Kaya kailangan, pag sinimulan, tapusin na kagad. Kasi nga, hindi na, questionable na naman yung pagtawid sa 28th Congress. Kaya magtataka kayo, bakit yung ibang mga kaalyado pumabor na magsimula na? Pansin niyo? May mga pumabor na magsimula na eh. Alam niyo kung bakit? Feeling ko kasi talagang hindi nila patatawirin ito ng 28th Congress. Tapos ngayon, nag-iiyak ngayon yung mga may gusto na impeachment na bakit kailangan tapusin kagad yung impeachment hanggang June 30. Pinagbigyan na nga yung kagustuhan na sala sa init, sala sa lamig, di ba? Nagmamadali kayong umpisahan na yung impeachment. Pero nung gusto nang umpisahan yung impeachment at kailangan tapusin na para nga wala nang discussion pagdating ng 20th Congress, umaalma na naman sila na bakit minamadali raw tapusin. Kayo nga may gustong madaliin yung impeachment, tapos ngayon umaalma kayo dahil mamadaliin yung impeachment. Di ba? Tapusin na ito. Maganda, pag tinapos na agad-agad ito, masagot na kagad, nang tapos na. Alam mo, hindi naman tayo natatakot, wala naman tinatago dyan sa impeachment. At ako, confident ako, na may papanalo ng mga abogado ni BP Sara Duterte itong impeachment. Magaling ho ito mga ito eh. Mga matatalino ho ito eh. At hindi ho ito, at saka unang-una, wala naman ding talagang masasabi mong kalokohang ginawa. Mismo nga ang COA, sinabi, malinis. May ebidensya yan ha. Yung COA na yan na mismo nagsabi, itong panahon ni Marcos. Malinis, walang problema doon sa budget ng Office of the Vice President. So doon pa lang, kita na ho natin na talaga namang walang kasalanan, walang korupsyon, wala lahat. Di ba? Kaya nga yung sinasabi nga nila, hindi, ito punto lang naman, na saan ba nagsimula yung impeachment complaint? Doon po sa confidential fund na sinasabi nila na yung notice of disallowance. Dahil dun sa notice of disallowance na yun, nandun daw yung corruption dun sa budget ng OVP, dun sa confidential funds. Malinaw naman po ang nakasaad sa batas, yung notice of disallowance, hindi naman po siya yung final report na mayroong sinasabi natin na may nagsasabi doon na nagamit yung budget sa hindi tama. Yun lang naman yung parang hinihingan pa ng additional requirements para ma-comply yung mga requirements dun sa disbursement or disbursement nung paggamit ng budget. 'Di ba? Kahit nga yung ibang mga abogado, especially si si Rowena Guanzo na dating commissioner ng COA. Kasi nasabi niya na mismong COA nagsabi wala namang mali doon sa paggamit ng budget ng OVP. So doon pala makikita niyo na wala talagang kahihinatnan itong impeachment. Kung yun lang yung magiging basihan ng impeachment complaint. Ang nakikita ko lang dito na ang talagang layunin lang ng impeachment na to talagang politika. At pangalawa, yung gustong malaman ng mga sympathizer ng NPA kung saan ginagamit o kung sino-sino yung binabayaran ng gobyerno para
alam niyo yun, sirain yung mga yung mga NPA, di ba? Para malusaw na yung grupo na yan. Dahil yan ang talaga yung nagpapahirap ng bansa natin. Yung mga sympathizer ng NPA na yan.